sabing alam niya kung sino siya, kaya nagpanik si Ana at tumakbo para humanap ng pulis. Ngunit nang lumingon siya, wala na ang misteryosong lalaki. Pagkatapos nito, pumunta si Ana sa istasyon ng pulis at laking gulat niya nang makita si Carest na pareho pa rin ang mukha. Bilang pagsubok, tumalikod siya at tumingin muli at ganoon pa rin ang itsura nito. Masaya siya sa natuklasan kahit hindi niya maintindihan kung bakit siya natatangi. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Langren na patuloy pa ring nag-aalaga kay Nikki. Inamin ni Langren na nagdududa siya kung target nga ng killer si Ana dahil kung ganoon ay matagal na sana siyang inatake. Ipinaliwanag ni Ana na nais niyang sumali sa isang lineup sa halip na tumingin lamang sa mga larawan dahil maaari niyang makilala ang killer sa ibang paraan. Pagkaalis ni Langren, ibinahagi ni Carest na may teorya ang kanyang kasamahan na nag-iwan ng matinding impresyon si Ana sa kriminal dahil nasaksihan niya itong gumawa ng isang kakilakilabot na bagay at nagawang umalis. Inamin din ni Carest na noong unang pagpatay, inakala ni Langren na isang sociopath ang kriminal, ngunit inisip niya noon na isa lamang itong krimen dahil sa matinding emosyon. Nang mangyari ang susunod na pagpatay, napagtanto niyang tama si Langren, kaya mula noon ay nagtitiwala na siya sa kanyang pananaw. Pagkatapos, nakita ni Ana si Nikki na naghihintay sa labas ng opisina at gumawa ito ng senyas na manahimik. Kalaunan, pinayagan ni Carest si Ana na tingnan ang mga suspect sa isang lineup. Hiniling niya sa kanila na gumalaw at gumawa ng ilang kilos upang mapag-aralan niya ang kanilang body language. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang killer. Pagkaalis ni Ana, ipinaalam kay Carest na tinanggihan ang kanyang kahilingan para sa witness protection. Nagalit ng husto si Carest kaya tinukso siya ng kanyang partner na may gusto raw siya kay Ana. Makalipas ang ilang panahon, pumunta si Ana sa club kasama si Bryce at ang kanyang mga kaibigan upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Masaya si Ana sa dance floor habang si Bryce naman ay pumunta sa bar para kumuha ng mga inumin. Nang mawala sa paningin ni Ana si Bryce, kinuha niya ang kanyang notebook at hinanap siya sa pamamagitan ng kanyang kurbata. Hinalikan niya ang lalaking nakita niya, pero biglang lumitaw ang totoong Bryce sa likuran niya. Lumalabas na may ibang taong may kaparehong kurbata si Bryce. Hinabol ni Ana ang galit na si Bryce at ipinakita sa kanya ang notebook. Napagtanto ni Bryce na nagsisinungaling pala si Ana at iniisip niya ang iba't ibang lalaki tuwing nagiging malapit sila. Hindi na ito kinaya ni Bryce kaya nakipaghiwalay siya kay Ana at umalis. Pagkatapos nito, nakatanggap si Ana ng tawag mula sa isang misteryosong boses na bumabati sa kanya ng happy birthday. Nang tingnan niya ang caller V, napansin niyang iyon ang kanyang lumang numero. Inilarawan ng boses kung gaano siya kaganda ngayong gabi, at natakot si Ana dahil ibig sabihin nito ay nasa club ang killer. Tinukso siya ng lalaki dahil hindi niya ito makilala kahit pa ang sarili niyang ama, ngunit sinabi rin itong si Ana lang ang hindi niya kailangang pagtaguan. Bago ibaba ang tawag, binanggit niyang kasama niya ang isa sa mga kaibigan ni Ana. Dali-daling hinanap ni Ana ang mga kaibigan at natagpuan si Nina, ngunit nawawala si Francine. Naghanap sila at kinilabutan nang matuklasan nilang pinatay na si Francine. Agad hinila ni Nina ang fire alarm at nagpanik ang mga tao, habang binabantayan naman ni Ana ang lalaking naghulog ng bangkay ni Francine. Sa kasamaang palad, hindi niya makilala ang mukha nito at nakatakas ang lalaki. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang pulis at lumabas sila niyon mula sa banyo dala ang isang kurbata na tila pag-aari ng killer. Nag-breakdown si Nina at ibinigay kay Ana ang kanyang pepper spray bago umuwi. Sinabi ni Carest kay Ana na paulit-ulit nilang tinatawagan si Bryce, ngunit hindi ito sumasagot at nabanggit niyang may mga saksi na nakitang nagtatalo sila. Ipinaliwanag ni Ana ang nangyari at ipinakita kay Carest ang kanyang notebook. Napansin ni Carest na ang kurbata ni Bryce ay kapareho ng nahanap nila niyon. Inihatid ni Carest si Ana pauwi at natagpuan nila ang jacket ni Bryce sa sahig. Nang pulutin nila ito, nahulog ang lumang cellphone ni Ana. Gayunman, naniniwala si Ana na pinagbibintangan lamang si Bryce dahil kausap niya ito sa telepono noong inatake siya ng killer. Ayaw iwan si Ana na walang proteksyon kaya sinabi ni Carest na ilalayo muna niya siya sa bayan. Kinabukasan ng umaga, dumating ang dalawa sa Coal Island, kung saan lumaki si Carest. Maliit lang ang komunidad, iisa lang ang doktor at isang paaralan na may tig-iisang guro bawat baitang.
Pumayag si Ana na magpahinga muna roon. Kinagabihan, ipinaalam ni Cares na inaresto na nila si Bryce na mariing itinatanggi ang lahat. Ibinahagi ni Ana ang pakiramdam na parabang unti-unti niyang nawawala ang kanyang pagkakakilanlan at inamin ni Cares na nang una niya siyang makilala, parang matagal na niya itong kilala. Nagbahagi sila ng isang matamis na sandali at nauwi sa halikan na mabilis na naging mas malapit na sandali. Natuwa si Ana dahil iisa lang ang mukhang nakikita niya sa buong karanasan. Kinaumagahan, nagpa siya si Caris na mag-ahit ng balbas. Ang tunog ng labaha ay nagdulot kay Ana ng bangungot tungkol sa killer at naghalo ang mukha nito sa mukha ni Caris. Nang silipin siya ni Caris, nagising si Ana at nagulat sa isang bagong mukha, kaya hinampas niya ng lampara ang ulo nito. Ipinaliwanag ni Caris na nag-ahit lang siya at doon nag-breakdown si Ana, na pagtantong hindi niya kailanman talaga alam ang tunay na mukha ni Caris. Ang balbas ang naging palatandaan niya para makilala ito, kaya doon siya kumapit mula nang magkakilala sila. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Caris ng tawag na negatibo ang resulta ng A test, ibig sabihin, hindi si Bryce ang killer. Naalala ni Ana ang bangungot na napanaginipan niya at napagtanto niyang nakakakilala siya ng mga mukha sa kanyang mga panaginip. Bumalik ang dalawa sa lungsod upang bisitahin si Longenkamp, na nagpaliwanag na hindi laging maaasahan ang hipnotismo at maaari pa itong makaapekto ng masama sa kalusugang pangkaisipan ni Ana. Gayunpaman, gusto pa rin itong subukan ni Ana dahil naniniwala siyang nasa kanyang mga panaginip ang sagot. Ginamit ni Longenkamp ang malumanay na pananalita upang patulugin si Ana at ginabayan siya sa kanyang mga alaala. Malabo ang gabing nangyari sa tulay, ngunit malinaw na iisang mukha ang paulit-ulit na sumusunod sa kanya. Napagtanto rin niya na ang killer ay nasa istasyon ng pulisya noong Lenop at na ito rin ang lalaking hinalikan niya dahil sa tie trick. Pagkatapos nito, pinatigil muna ni Caris si Ana sa kanyang apartment bago pumasok sa trabaho. Dahil sa nakita ni Ana sa panaginip tungkol sa Lenop, ipinabalik ni Caris ang lahat ng mga suspect para muling hulihin. Samantala, kinuha ni Ana ang litrato ni Caris at ginuhitan ito ng balbas na tumulong sa kanya para mas malinaw itong makita. Pagkatapos, nakatanggap siya ng text mula kay Bryce na humihiling na magkita sila mamaya. Sa club, natagpuan ni Ana si Bryce dahil sa hindi maayos na buhol ng kanyang kurbata. Humingi ng paumanhin si Bryce sa kanyang naging asal at umorder ng mga inumin, ngunit kinabahan si Ana nang humingi ito ng bagay na hindi niya gusto. Habang pumapasok sila nyon sa club at pinagmamasdan sila mula sa malayo, ibinigay ni Bryce kay Ana ang mga tiket papuntang Vegas at isang singsing sa kasal, ngunit tinanggihan ni Ana ang kanyang alo. Napagtanto niyang hindi niya talaga mahal si Bryce, dahil kung mahal niya ito, hindi magiging mahalaga ang pagbabago ng mukha nito. Sinabi ni Bryce na hindi niya inaasahan iyon matapos ang text message ni Ana at nagmamadaling pumasok sa banyo. Kaya sinuri ni Ana ang cellphone ni Bryce at nadiskubre niyang nakatanggap ito ng kaparehong mensahe, tulad ng sa kanya, ngunit may pirma na pangalan ni Ana. Sa banyo, lumitaw sila nyon sa likod ni Bryce at hinampas ang ulo nito sa salamin hanggang mamatay. Ninakaw niya ang mga damit ni Bryce at itinapon ang katawan sa inidoro. Sa mesa, sinubukan ni Ana na tawagan si Caris, ngunit naiwan nito ang kanyang telepono sa sasakyan. Nang bumalik sila nyon na suot ang mga damit ni Bryce, hindi siya nakilala ni Ana at sinabi nitong kailangan na nilang umalis dahil tila sila ay pinagtaguan. Samantala, sumakay si Caris sa kanyang sasakyan kasama ang isa sa mga suspect. Pinakinggan niya ang kanyang voicemail at nabahala nang malaman niyang kasama ni Ana si Bryce. Sa sandaling iyon, nagreklamo ang suspect tungkol sa huling linop dahil naging napakabastos daw nila niyon sa kanya. Doon nagsimulang mag-isip si Caris tungkol sa kanyang kaibigan at tuluyang pinagsama-sama ang mga pahiwatig na pagtantong sila niyon ang tunay na salarin mula pa sa simula. Pinagsamantalahan niya ang ebidensya at ginamit si Nikki bilang panakip. Sa labas ng club, naglalakad si Ana kasama sila nyon at napansin niya na perpekto ang buhol ng kurbata nito. Nagpanggap siyang hahalik sa kanya, ngunit sinabugan niya ng pepper spray ang mukha nito bago tumakbo palayo. Sinundan siya nila nyon at habang tumatakbo sila pababa ng kalye, nakita sila ni Caris at bumaba mula sa sasakyan upang sumama sa kanila. Sa kanto, natigilan si Ana nang may ilang kabataan na nagro-rollerblade sa paligid niya. Lumitaw si Caris sa tabi nila nyon at pareho silang humugot ng kanilang mga baril.
Dahil pareho ang uniforme nila, nakita ni Ana silang may parehong mukha. Natagilid ng mga rollerblader ang isa sa mga pulis, kaya nahulog ang baril nito, kaya kinuha ito ni Ana. Hinampas ng armado na pulis ang walang baril na isa upang patumbahin ito, at pagkatapos ay lumabas ang kutsilyo na nagpapatunay na silanyon ito. Sa unang pagkakataon na nagkaroon siya ng pagkakataon, tumakbo si Ana patungo sa tulay. Nakita niya na hinahanap siya ng mga lalaki, ngunit hindi pa rin niya matukoy kung sino sila. Kaya umakyat siya sa railing at nagsimulang maglakad sa gilid. Sumigaw si Charis upang sabihan siyang manatiling nakatago at sinubukang barilin siya ni Lanyon. Nagulat si Ana sa ingay at muntik nang mahulog. Habang galit na pinag-uusig sina Nikki at Ana, mabilis kumilos si Lanyon at sa wakas nahanap siya. Desperado, humawak si Ana para hindi mahulog at sinubukang barilin siya, ngunit nakasara ang safety ng baril. Nakatago ulit si Lanyon bago niya ito maayos. Pagkatapos, bumalik si Ana sa tulay. Sinubukang lumapit ni Charis kaya binaril niya ang lupa upang pigilan ito. Binanggit ni Charis ang Coal Island, ngunit sinuman ay pwede ring malaman kung saan nanggaling si Charis. Biglang lumitaw ang isa pang Charis at napagtanto ni Ana na siya ang tunay dahil sa dugo mula sa headbutt. Sinubukang atakihin siya ni Lanyon, ngunit binalaan siya ni Charis at nabaril niya ito sa tamang oras. Nang subukan ni Charis kunin ang baril nito, hinila siya ni Lanyon sa likod ng mga materyales sa konstruksyon at nagsimula silang mag-away. Hindi makita ng maayos ni Ana kung sino ang babarilin. Sa huli, pumutok ang isang baril at isa sa mga lalaki ang bumagsak na patay. Lumabas ang tunay na Charis, ngunit nasugatan din siya. Tumakbo si Ana sa kanyang tabi at sinabi na mahal niya siya, ngunit hindi naniwala si Charis at namatay sa kanyang mga bisig. Pagkatapos, umulan at hinugasan ang dugo, kaya nagbago ang mukha ni Charis sa paningin ni Ana. Pagkalipas ng ilang panahon, nagtatrabaho na si Ana bilang guro sa Coal Island. Dahil sa maliit na populasyon, nakakakilala siya sa lahat sa pamamagitan ng kanilang body language. May iisang mukha lamang na hindi nagbabago, ito ang mukha ng kanyang anak na babae.